Isa kang saksi sa sandaling iyon, habang dahan-dahang bumubukas ang takip ng kawali, parang may lihim na ibinubulong ang kusina. Isang maitim kintab na sarsa ang kumukulo, humahalik sa balat ng manok na pinasingawan ng tamang tiyaga. Sa bawat pag-angat ng usok, may pangakong nakabitin. Ito ang adobong hindi mo basta matatakasan. Unang sumalubong ang amoy, malalim, maalat asim, may init ng paminta at tapang ng bawang. Ang dahon ng laurel ay nakalutang na parang korona, tahimik ngunit makapangyarihan. Sa ilalim nito, ang mga piraso ng manok ay dahan-dahang hinihigop ang sarsa, bawat hiblay nagiging mas malambot, mas makatas, mas handa sa unang kagat. May tunog ang kawali, isang banayad na sizzle na parang nagsasabing, sandali na lang. Kapag sinundot mo ang laman, sumusuko ito agad, hindi lumalaban. Dumadaloy ang katas, mainit at masinsin, habang ang balat ay may tamang kapit, hindi sunog, hindi hilaw kundi perpekto. Ang bawang, ginintuang kayumanggi, ay nagiging candy ng adobo. Matamis sa dulo, mapait sa simula, at hindi mo mapigilang nguyain ng mabagal para namnamin ang bawat segundo. At doon dumarating ang sandali ng katahimikan, ang unang subo. Sumabog ang alat ng toyo, sinundan ng asim ng suka na hindi nanununtok kundi yumayakap. Ang pamintay kumikindat, ang laurel ay nag-iiwan ng mahabang buntot ng lasa, at ang manok, naku, parang kusang nalalaglag sa buto. Hindi mo namamalayan, humahabol na ang kanin. Mainit, maputi, handang saluhin ang sarsa na ayaw masayang kahit isang patak. Habang patuloy ang pag-usok, patuloy ang kwento sa pinggan. Bawat suboy paanyaya. Bawat patak ng sarsay paalala kung bakit ang adobo ay hindi lang ulam. Isa itong alaala, yakap at pangakong babalik-balikan. At bago mo pa mapansin, ubos na ang kawali, tahimik na ang kusina, at ikaw, nakangiti, ay may iisang sigurado. Hindi ka huminto dahil hindi ka dapat huminto.